Una sa lahat, sunog ngayong gabi, nagngangalit na apoy habang rinig na may pagputok. Ang umulabog sa mga taga Tondo, Maynila. Alamin mamaya live ang buong detalye kaugnay ng sunog. Magandang gabi, Pilipinas, sa Frontline Tonight. Panawagan ni Senadora Amy Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos. Pabulaanan ng mga tatawag niyang kasinungalingan ni Ramil Madriaga. Buyo, Madriaga. Sinungaling ka, Madriaga. Mahigit 90 million pesos na flood control project na iniuugnay kay Bong Revilla. Pinunta ng mga maestrado ng Sandigan Bayan at nakitang wala itong na-accomplish. Ilang tsuper hindi happy sa umarangkada ng service contracting program. Eduardo Anyo nagbitiw bilang National Security Advisor. Katukayan niyang si dating AFP Chief Eduardo Oban pinalit kay Anyo. News 5 exclusive, lalaking ilang araw nang nawawala, pinatay na pala ng kanyang biyenan at saka binaon sa lupa. At Catriona Gray nanghihinayang daw sa Miss Universe. Bakit kaya? Matapos akusahan ni Ramil Madriaga bilang bully noon sa law school si VP Sara Duterte, bumelta naman ngayon ang bise. Pati ang palasyo binira. Nasa frontline ng balitang yan, Myron Enriquez. Sara was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sara received passing grades despite her poor academic performance. Hirap umano sa pag-aaral at bayolente sa mga kaklase sa law school si Vice President Sara Duterte. Bahagi yan ng binasang affidavit ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga sa House Committee on Justice kahapon. Ayon kay Madriaga, sinabi yan ng dating propesor ng BISE. Ayon kay VP Sara, sa lahat ng kasinungalingang ibinato sa kanya ng aniyay bagsak sa bar at kidnapping suspect na si Madriaga sa aniyay mini-trial ng House Justice Committee, pinakapinalagan niya ang sinabi nitong kinailangan niya ng tulong para makatapos sa law school. Sariling sikap daw siya sa pag-aaral at hindi nakiusap sa propesor dahil madali lang naman daw makapasa. Graduate daw ang BISE noong May 2005 at nag-bar exam Setyembre ng taong ding yun. Bagay na siya raw ang unang gumawa sa San Sebastian Recoletos College of Law. Naipasa niya raw ang bar sa grade na 80. Dagdag pa ng BISE, kailanman ay hindi siya nasangkot sa gulo o inireklamo ng kapwa estudyante. Sabi ni VP Sara, si Madriaga at ang mga aniyay kakampi nito sa Kamara ay malayo raw sa kanyang kakayahan. Nakakakuha raw kasi ng resulta ang BISE kahit kaunting effort lang. Samantalang silang ay hindi man lang daw makabuo ng kapani-paniwalang kasinungalingan, lalo na ang sumunod sa batas. Pang-aabuso at korupsyon lang daw ang kayang gawin ng komite sa kanilang tinawag niyang mini-trial. Dapat daw tandaan na puno ng alegasyon ng panunuhol ang una niyang impeachment case at hindi raw ito naiiba sa ikalawang impeachment case niya ngayon. Sagot naman ni House Justice Committee Chairperson Jervin Luistro, dumalo na lang si VP Sara sa pagdinig para mailatag ang kanyang ebidensya. I think regardless of the counter statement, counter proof, counter evidence, which is being posted in social media, if not properly presented before the Justice Committee, how will the Justice members consider the same? So babalik tayo dun sa it's best that they participate so that the Justice members can consider the evidence that they intend to present. Pinuna rin ng BISE ang kabiguan ng administrasyon na tugunan ang tumataas na presyo ng mga bilihin hindi dahil sa kakulangan ng resources kundi dahil sa pamumulitika para maiwasan ang accountability sa aniyay pinakakorrupt na budget sa kasaysayan ng bansa. Bumwelta riyan ang Malacanang. Muli, no? Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. The brain that doesn't feed itself
itself. Kakalungkot para sa isang public servant na lumalabas na walang alam. At wag niya pong ipahid ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat niyang kaharapin. Sa pagdinig kahapon, pinababalik ng Commission on Audit ang 73 million pesos na pondo ni VP Sara noong 2022. Ito'y matapos pagtibayin ng COA ang Notice of Disallowance na inisyu dahil sa maling paggamit o paglabag sa Joint Circular. Nag-issue rin sila ng Notice of Disallowance sa OVP para sa kabuang 375 million pesos na confidential funds sa unang 3 quarter ng 2023. Para kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, dahil sa mga developments na yan, malinaw na may probable cause o sapat na basihan para umusad ang impeachment sa usapin ng maling paggamit ng bise sa confidential fund. Yung po nga finding of probable cause on the basis of confidential funds misuse, tingin ko po na-establish po yon kahapon. No? So, una, mabigat ho talaga yung finality po ng COA finding. No? Kung saan pinapasoli na po mismo ang atin pong pangalawang Pangulo ng 73 million pesos doon po sa 2022 confidential funds. No? Dahil po sa maling paggamit. No? Sa April 22, ang susunod na pagdinig ng komite. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Tinawag ni Senadora Amy Marcos na sinungaling si Ramil Madriaga. Ang panawagan pa ng Senadora kay Pangulong Bongbong Marcos, pabulaanan ang mga paratang ni Madriaga. Nasa frontline ng balitang yan si Mian Los Baños. Huyu, Madriaga. Sinungaling ka, Madriaga. Yan ang diretsahang tugon ni Senator Amy Marcos sa nagpakilalang aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Kasunod ito ng mga ibinulgar na pahayag ni Madriaga sa impeachment hearing sa Kamara. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Sa pagdinig kahapon sa Kamara, sinabi ni Madriaga, noong kinausap siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi raw nito sa kanya na may usapan ng term sharing sina Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara kapag sila ang nanalo sa eleksyon. PRRD added that a few months ago, BBM and Senator Amy Marcos visited him. They also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. Sa press conference naman kanina, mariing pinabulaanan yan ni Senator Amy. Ang unang pagtitipon at pag-uusap tungkol sa vice presidency noong May 29, nagpahaging kami na kung maaari si Bongbong na ang maging VP ni Inday Sara. Kabisado raw ito ni Senator Marcos dahil kasama siya mismo sa mga usapan para ligawan daw si VP Sara na tumakbong Pangulo noong 2022 elections at gawin niyang running mate si Bongbong. Nagpakita si Senator Amy ng mga usapan sa isang group chat na may pangalang SZD-BBM o initials na VP Sara at PBBM. Isa raw sa mga naging usapan dito na magfa-file si BBM ng Certificate of Candidacy. Pero agad siyang bababa sa pagkabise oras na magdesisyong tumakbo si Inday Sara na Pangulo. Tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term ang pagiging Pangulo para kay Inday. Makikihati pa siya. Git pa ni Senator Amy, walang alam si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa usapang ito, lalo't may sariling kandidato ang PDP noon. Hindi nga raw nagustuhan ni Digong noon na nagdesisyon na si VP Sara para sa 2022 elections at hindi siya kinonsulta. Kaya paano raw sasabihin na may usapang term sharing? Kwento pa ni Senator Amy, hindi rin daw agad nabuo ang unity team dahil sinabi sa kanya ni VP Sara noon, mayor lang daw dapat ng Davao ang tatakbuhan nito at hindi national position. VP Sara, then mayor, filed her COC as Davao Mayor. Diba nangyari yon? Pagkatapos, October 6, si Bongbong nag-file candidacy for president. Pero itong Madriaga dyan sa Congress, sabi niya na si PRRD daw, sinabi sa kanya noong November 21 na si BBM tatakbo
at si Sara ang VP. Anong kasinungalingan yan? Panawagan ngayon ni Senator Amy sa kanyang kapatid, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. pinabulaanan na rin ng Malacanang ang alegasyon ng term sharing. Hindi raw ganyan ang ugali ng Pangulo. Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nasusunog ngayong gabi ang isang residential area sa Tondo, Manila. Mabilis kumalat ang apoy kaya't kinailangan ng mas maraming bumbero. At live po mula sa Tondo, Manila, nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Dave, ilang oras na bang nasusunog ang lugar? Bok, higit 2 oras na nang magsimulang magkasunog kaninang bagong mag-alas 8 dito sa Sevilla Street, Tondo, Maynila. Ilang bahay ang nasunog na gawa sa mga light materials. Bagamat fire under control na ito, patuloy pa ang pag-apula sa sunog. Nagliliyaban ang mga kawad ng kuryente habang tinutupok ng sunog ang mga kabahayang yan sa Sevilla Street, Tondo, Maynila ngayong gabi. Kasabay niyan ang matinding usok at naglalaki ang apoy na lumalamon sa mga bahay na gawa sa light materials. Sa tindi ng sunog, halos magkulay kahel na ang buong paligid. Rinig naman ang mayat-mayang dating ng mga truck ng bumbero. Sa tala ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department, umabot sa 2nd alarma ang sunog, kaya maraming bumbero mula sa Bureau of Fire Protection at mga volunteers ang nagtulong-tulong para apulahin ang apoy. Bok, 9:26 PM nang makontrola o magdeklara ng fire under control dito. Patuloy pa tayo sa pagkuha ng mga impormasyon mula sa mga otoridad patungkol doon sa sanhi, maging doon sa kabuang bilang o halaga ng mga napinsala nito. Inaalam pa natin kung ilang mga kabahayan ang naapektuhan ng sunog. Sa ngayon, nasa kalsada pa ang ilang mga residente na naapektuhan nitong sunog habang inaantay na tuluyang maapula itong sunog. Balik sa iyo, Bok. Maraming salamat, Dave Abuel. Usapang sunog pa rin, higit 100 pamilya o halos 400 tao ang kailangang ilikas dahil sa nagpapatuloy ng sunog sa Nabotas Sanitary Landfill. Galing ang mga inilikas sa mga barangay sa Nabotas at sa mga karatig lugar sa Metro Manila at Bulacan na malapit po sa landfill. Apektado sila ng matinding usok na nagdulot ng sakit sa dibdib, ulo at ilong, pati na rin sa hirap sa paghinga. Apektado na rin daw ang kabuhayan ng mga residente. Paimbisigan naman ng dating operator ng landfill habang nagpapatuloy ang pag-apula sa nasabing sunog. Noong nakaraang Biyernes pa, sumiklab ang sunog. Nakita mismo ng mga maestrado ng Sandigan Bayan na walang kahit anong istruktura sa sinasabing 95% complete na flood control project sa Pandi, Bulacan. Yan pong proyektong iniiugnay kay dating Senador Bong Revilla. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Pinuntahan ng mga maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division ang sinasabing Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ito ang kinasasangkutan ni na dating Senator Bong Revilla, dating DPWH Bulacan 1st District Engineers na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pa. Bahagi ito ng pagdinig sa kanilang kasong malversation. Pero pagdating sa lugar, walang anumang istruktura ang tumambad. Ito ang idineklara ng DPWH Bulacan 1st District noong nakaraang taon na 98% complete o halos tapos na sa loob lang ng 21 days. Sinasabing 128 meters dapat ang haba ng proyekto. Ang halaga niyan, 92.8 million pesos. Buo na rin daw ang bayad sa kontraktor nitong Sims Construction. Kasama sa inspeksyon ang testigo ng prosekusyon mula sa DPWH Bulacan na si Engineer John Michael Ramos. Itinuro niya ang sakop ng kontrata ng proyekto. Merong mga sheet piles na nakabaon sa riverbank, hindi naman sigurado kung gaano ito kalalim. Ang matindi pa, luma at kinakalawang na raw ang mga ito na dapat haharang para hindi malubog sa baha ang lugar.
Iilan lang din ang mga sheet pile na nakalagay lang sa ilang bahagi ng coordinates na sakop ng kontrata. Ayon sa prosecution, maituturing itong ghost project. Kaya lalo raw nitong mapapatibay ang kaso laban kina Revilla na ilang ulit nang itinanggi ang aligasyon. May hanggang April 24 ang kanilang kampo para magsumite ng buong listahan ng testigo at judicial affidavit. Si Revilla ang sinasabing project proponent ng naturang Ghost Flood Control Project. Idinawit din si Revilla ng state witness sa si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Si Bernardo ang nagbunyag na nag-deliver daw siya ng 125 million pesos sa bahay ng dating senador noong 2024 at nagbukod na 250 million pesos bago ang 2025 midterm elections kapalit ng pag-endorso sa nasabing proyekto. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa flood control scandal pa rin, suspendido muna ang mga susunod na pagdinig dito ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon sa chairman nitong si Senador Ping Lacson, wala munang pagdinig hanggat wala pang sapat na pirma ng mga senador ang partial report nito para maiulat sa plenaryo. 4 na senador pa lamang kasi ang nakapirma dito. Kabilang po dyan sina Senator Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. Pero hindi na raw aasa si Lacson na may pipirma pa dito mula sa taga-minorya. Pwede naman daw sila magsabi ng kahit anong rason kung bakit hindi sila pipirma. Ang depensa naman ni Senadora Amy Marcos na kabilang sa minorya, hindi sila pipirma sa partial report dahil hindi raw tinumbok dito ang testimonya ng mga dating sundalong marino. Hindi rin daw pinatawag ang mga dapat pinaharap gaya po ni dating Speaker Martin Romualdez. Sinabi na namin ni Senator Marcoleta. Di ba gumawa na kami ng sariling report dahil very disappointed kami na hindi talaga tinutumbok yung mga Marines, yung iba't ibang testigo, si Trygiv, si Martin. Nakatambay lang naman yung mga yan ba't hindi hilain dito at magsalita? Pinalo sa ulo at saka nilibing ang isang lalaking ilang araw na pong nawawala. Ang suspect sa krimen, biyenan daw ng biktima. Nasa frontline balitang yan, si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Missing person na inireport noong April 8 ang 39 years old na si Eugene Mendoza sa Padre Garcia, Batangas. Agad rumusponde ang pulisya at tinungo ang kanyang bahay sa barangay Maugat West. Sa CCTV, huling nakitang buhay si Mendoza sakay ng motorsiklo pauwi mula sa San Antonio, Quezon. Bago mawala, nakapag-text pa siya sa asawa. Nasa Padre Garcia na raw siya at pinahinto umano ng kanyang biyenan. Pero matapos ang mensaheng yon, tuluyan na siyang nawala. April 10, isang pares ng tsinelas, cellphone at wallet ang natagpuan sa isang bakanting lote sa parehong barangay. Ilang metro lang ito mula sa bahay ng isang alias Edwin na nabanggit din sa text ni Mendoza. Dahil dito agad hinukay ng pulis ang lugar at tumambad ang bangkay ng isang lalaki na kalaunan ay kinilalang ito ng asawa ni Mendoza batay sa suot nitong damit. Nasa stage na po ng nangangamoy na siya. Sa aming investigasyon is pinalo ng matigas na kahoy. Kinagabihan, isang lalaki ang sumuko sa pulisya na si alias Agnaceto. Pag-amin niya, tumulong siyang ilibing ang biktima. Itinuro niya ang biyena ni Mendoza na si alias Janus na sangkot sa krimen. Kasama raw si alias Edwin. Ayon sa investigasyon, pinalo sa ulo si Mendoza, tinalian at saka inilibing. Pinalo sa ulo ng 3 beses, tinalian sa kaliwang hita ng tali hanggang sa ipulupot sa leeg nito. Matapos ang nasabing pagpatay, ito ay binaon nila sa hukay. Pinaamin na siya yung kumuha ng pera and sabi ng biktima is wala naman siya kinukuha ng pera. Pinaniniwalang pera ang motibo sa krimen. Natagpuan din ang motorsiklo ni Mendoza sa San Antonio, Quezon na posibleng itinago para iligaw ang investigasyon. Inaresto na ang mga sospek at nahaharap sa kasong murder kahit itinanggi ng 2 akusasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Umarangkada ng service contracting program para sweldo ng gobyerno ang mga PUV driver. Natuwa naman ang mga commuter dahil may kasama itong discount sa pasahe. Pero daing naman ng mga kasaling tsuper, maliit lamang daw ang kanilang kinikita. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña.
May mga signage sa mga bus sa EDSA Carousel na nagpapakita na kasali ang mga ito sa service contracting program ng pamahalaan. Sa ilalim ng programang ito, babayaran ng pamahalaan ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Ang rate, 100 pesos per kilometer sa mga bus, 40 pesos per kilometer sa mga modern PUV at UV Express, at 30 pesos naman kada kilometro sa mga traditional jeepney. Ikinatuwa naman ito ng mga commuter na makakatanggap ng 20% discount sa pasahe. 40% naman ang discount ng mga senior citizen, PWD at estudyante. Makakatulong naman po siya kahit papaano. Malaking tulong yan lalo po sa mga pasahero ngayon since yung nangyayari nga po na sobrang laki ng gastos, hindi lang po sa pamasahe which is sa iba din pong mga pinagkakagastusan sa personal na bagay and sa mga, lalo na sa pamilya, sa mga tumutulong sa pamilya. Sa programang ito, tinatayang kikita ng hindi bababa sa 1,000 piso ang mga tsuper kada araw. Sana po pagbigyan na lang po, sabihin ko sa mga tsuper na ganito, na tingnan po muna nila. No? Tingnan nila at kapag nakalahok sila dito sa net service contracting program, I can assure them po na hindi 500 lang po, hindi 500 pesos lang po yung maiuwi nila. Pero ang mga tsuper, hindi masaya sa tinatakbo ng programa. Kakaunti lang daw ang naisasakay ng bawat tsuper, kaya kakaunti lang din ang kanilang kita. Wala pang 5,000. Mahina. Kasi maraming bus eh. Pangarawan lahat. O gawan kasi maraming bus eh. Yung project na ito, sir, maganda naman kasi para ito sa mananakay, taong bayan. So, ang problema, sir, sa amin, sa side namin, manggagawa at saka sa operator, medyo yung oras na ibinigay, kulang. Hindi na rin daw oobligahin ng DOTR ang mga driver at operator na magpakabit ng GPS kung saan gagastos sila ng 500 piso buwan-buwan para sa monitoring ng mga biyahe. Maglalabas na lang daw sila ng QR code na maaaring magamit ng mga kasali sa programa para sa monitoring. Naintindihan natin na yung mga ibang tsuper natin ayaw talaga ng GPS. Tayo naman, tayo na lang po mag-a-adjust para wala pong masabi. So we always find ways po to accommodate kahit papaano. Sa ngayon, mano-mano ang ginagawang monitoring sa mga biyahe sa tulong ng mga kawani ng LTFRB. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz tonight na tayo. Trailer pa lang pero palong-palo. Sa papuri ang upcoming kapatid serye ni na Andrea Brillantes at Enrique Hill na A Secret in Prague. Sa full trailer, ipinakita na ang chemistry ni na Blythe at Ken bila sina Kiara at Mikoy. Parehong may kwentong hamon sa puso at ambisyon. Trailer pa lang pero approved na agad sa netizens ang serye. Bagong konsepto raw kasi ito. Bet din nila ang cinematography at ang solid cast. Sana nga raw ay mapanood pa ito abroad. Abangan ang A Secret in Prague simula April 27 sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. Itodo na natin ang mga pasabog. Bukas na i-reveal ang poster ng A Secret in Prague. For now, secret muna yan. Pero ang clue, it's giving baril na may puso. Abangan yan bukas, 8 p.m. dito sa TV5. Susunod, Secretary John Vic Remulla pinuntahan at nagsorry sa lalaking pinagbulta dahil nakatopless sa Mandaluyong. Eduardo Año nagbitiw bilang National Security Advisor dahil daw sa kanyang kalusugan. At Catriona Gray, naniniwalang malakas ang batch na ngayon ng Miss Universe Philippines. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Face-to-face na nagsorry si Interior Secretary John Vic Remulla sa lalaking nag-viral na tinikitan dahil daw nakatopless. Sa kabila po niyan, tuloy pa rin ang pagpapatupad ng nasabing ordinansa. Pero may konsiderasyon raw. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo.
Mistulang sugod bahay ang eksena nang puntahan ni Interior Secretary John Vic Remulla ang bahay ni Johnny Lanquino sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Si Johnny ang nag-viral kamakailan matapos tiketan at pagmultahin dahil naaktuhang nakatopless sa iskinita. Naghahalo kasi siya noon ng semento sa harap ng kanilang bahay. Takot daw ang naramdaman ni Johnny dahil malakriminal daw ang turing sa kanya. Personal nang nag-sorry si Secretary Remulla. Kasalanan ko kasi yan kasi hindi ko na klaro sa kanila kung ano talaga ang mga patakaran. Siyempre, alam ko na marami nagtatrabaho dito. Kung mainit, magtatagal talaga yung t-shirt. Sabi naman ng misis ni Johnny na si Norieta, wala naman silang problema sa patakaran. Pero sana raw ay may malinaw na panuntunan. Hindi naman po kami against talaga doon. Yung nag-react lang po talaga ako kasi nga po, bakit kumbaga, dapat po warning po muna talaga, di ba? So, ticket po kasi agad. Kasi doon po sa Barangay Bagon sila. Sinisita po nila yan. Sasabihin po nila, merong operation yung barangay. So, pwede kang mag-bihis muna. Dala ng ganado lang. Diba? Pero hindi naman personal yun. Hindi ka naman kailangan ng mga yan. Yes, diba? Pero, ayan, para sa lahat talaga yan. Tinanggap naman ni Johnny ang paghingi ng dispensa ni Remulla. Tanggap din kami yung pasensya ko. Wala pong problema sa amin yan. Frank nga po kami kasi pinamaan niyo. Oo naman. At saka sa kasalanan. Nangako ko naman. Nakipagkwentuhan din sa Remulla sa pamilya at kinumusta ang personal nilang buhay. So, ito po yung nag-aaral ng grade 8. Ito po, college na po yan. Nauwi ka na maaga. Nauwi ka na maaga ngayon. Opo, hindi na po yung lumalabas. Dating gumagala yan ang alas 12. Samantala, nagsorry rin sa pamilya Lanquino ang miyembro ng Bantay Bayan na si Ariel De Loreto. Siya ang nanikit kay Johnny. Sana po inyo akong mapatawad. Wala na pong problema yan. Salamat po. Nagpaabot din ng tulong ang kalihim kay Johnny para sa pagpapaayos ng kanilang bahay. Sabi ni Remulla, hindi nila ipatitigil ang paninita sa mga makikitang topless sa kalye. Pero dapat daw munang isaalang-alang ang sitwasyon, lalo na kung nagtatrabaho sa gitna ng init. Yung mga patambay tambay, walang t-shirt, bawal yon, di ba? Yung lalakad-lakad dyan. Pwede naman mag-sando lahat naman tayo may sando sa dun, di ba? Ayun lang ang hiningi namin. Konting decency lang. Maging ang mga pulis, pinaalalahanan din ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin na kumalma at pakinggan ang mga masisita. Dapat andun yung compassion at saka common sense sa pag-implement po. Dapat kung pwede namang pagbigyan, i-warningan lang muna. Sa pinakahuling datos ng PNP, mahigit 72,000 na ang lumabag sa Safer Cities Initiative. Pinakamarami pa rin ang mga naaktuhang umiinom ng alak at naninigarilyo sa kalsada. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Dinalaga bilang bagong National Security Advisor si dating Armed Forces Chief Eduardo Oban. Papaltan niya si Eduardo Anyo na nagbitiw daw dahil sa kanyang kalusugan. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Nagbitiw na sa pwesto bilang National Security Advisor si Eduardo Anyo. Ayon kay Anyo, nagdesisyon siyang bumaba sa pwesto dahil sa kanyang kalusugan. Nagpasalamat naman siya kay Pangulong Bongbong Marcos sa tiwalang ibinigay sa kanya para pamunuan ng National Security Council. Tinanggap naman ni Pangulong Marcos ang pagbibitiw ni Anyo. Sabi ng palasyo, naging malaki ang kontribusyon ni Anyo sa paglaban sa terorismo at pagtaguyod sa kaligtasan ng bansa. We thank Secretary Anyo for his dedicated and distinguished service to the Filipino people. As National Security Advisor, he played a key role in strengthening our national security framework, advancing our counterterrorism and internal security efforts, and ensuring close coordination across the security sector during a period of evolving regional and global challenges. 2023 nang ma-appoint siyang tagapayo ng Pangulo sa Pambansang Seguridad. Nagsilbi rin siyang Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Anila, sa ilalim ni Anyo, nagkaroon ng measurable progress sa komunikasyon, community engagements at peace-building initiatives ang task force. Papalit kay Anyo si dating AFP Chief of Staff Eduardo Oban Jr. Graduate si Oban ng Philippine Military Academy Class of 1979 at naging hepe ng Visiting Forces Agreement Commission. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. May exclusive
exclusive rehearsal visits ang Kapatid Network kasama ang mga kandidata ng Miss Universe. Dapat abangan ang on-ground activities with the girls. Mapapanood ang Miss Universe Coronation Night sa May 2 sa 1PH. Umaasa naman si Miss Universe 2018 Catriona Gray na makakabawi ang MU sa mga kinaharap na issue. Hoping din si Kat sa improvement. Buti na lang daw sa Pilipinas, consistent tayo at pangmalakasan ang labanan. I think that we have a very strong batch of candidates this year. So I feel like whoever is the eventual winners and owners of the crowns come next month ba? Next month, that the Philippines will be in good hands. Susunod, mga pasahero, hirap na naman sa masasakyan dahil sa panibagong tigil pasada ng mga tsuper. Guro sa Ilocos Sur, binaril ang sarili niyang anak. At ang pamatay na face card ng global pop sensation na BTS sa bago nilang magazine cover. Tutok lamang kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Muling nagkasana ang tigil pasada ang grupong Manibela para ipanawagang ibaba ang presyo ng langis at suspindin ang excise taxes sa diesel at gasolina. At muli, maraming pasero ang naperwisyo. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Balisa at hindi mapakali nang maabutan namin sa Philcoa, Quezon City si Marie habang nag-aabang ng masasakyang jeep. Hindi ro kasi niya inasahang maapektuhan siya ng 3 araw na transport strike ng grupong Manibela. Ang aga kong gumising, sir. Late ngayon. Hindi kami makasakay. Parang gusto ko nang umuwi. Isa lamang si Marie sa mga natagalan bago makasakay ng jeepney. Marami-rami namang bunga biyahe, pero halos lahat punuan. Sigaw tuloy ng Manibela sa mga kapwa nila tsuper na namasada. Reklamo ng reklamo, mataas ang krudo. Mapagsamantala rin naman. Mga walang pakikita, walang pakikisama, mga walang bayad. Ang panibagong transport strike ng Manibela ay para ipanawagang ibalik sa 55 pesos ang kada litro ng petrolyo. Anila, nabayaran na ng taong bayan ang mabilis na pagtataas sa presyo ng mga kumpanya ng langis. Taong bayan na ang namuhunan doon sa inangkat, inimport ng mga produktong petrolyo. Dapat i-roll back ang presyo ng langis dahil itinaas na nila ito nung buffer pa, nung stock pa nila yung mga produktong petrolyo. Muli rin nilang pinanawagan ng pagbasura sa oil deregulation law, pati na ang pagsuspindi ng excise tax sa diesel at gasolina. Halos 30 pesos po sana ang mababawas dito kung kasama yung value added tax at excise tax. Hindi lamang po 6 na piso ang nakikita natin dito. Dahil yung 6 na piso, isasama muna yon bago ikarga yung 12% na value added tax. Ganon kagulang ang pagbubuwis sa taong bayan. Tingin din ng Manibela, tila band-aid solution lang ang service contracting program ng pamahalaan. Ganito rin ang palagay ng iba pang transport group na nakisa sa tigil pasada, gaya ng mga taxi, TNVS at mga tricycle driver at operator. Ang amin po, ibigay ng gobyerno yung subsidiya sa pamamagitan ng krudo at gasolina para po tuloy-tuloy ang gamit at wala pong pera na makukurap. May mga truck driver ding kasali sa kilos protesta. Anila, maraming trucker na raw ang hindi nabungay biyahe dahil sa pagkalugi. Ang mga truck po nila ay ini-schedule na lang nila. Hindi na po lahat tumatakbo at tumatawag na lang sila ng on-call para sa mga driver. 30 to 40% po ang aming ang nailalagay namin na gastusin pagdating sa diesel. Nag-times 3 na po. Saan pa po namin kukuhanin? Tatanungin po namin itong mga kliyente namin, ayaw naman po magsipagtaas, hindi po tumataas yung rate namin. Paano po gagawin namin? Tatagal hanggang Biyernes ang transport strike. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Siya mga arestado sa nabistong operasyon ng mga fixer sa tanggapan ng Land Transportation Office sa Quezon City. Kabilang sa nahuli ang 6 na fixer, 2 empleyado ng LTO na kanilang kasabwat at isang tauhan mula sa Hepe
ng district office. Ayon po sa NBI, hanggang 8,000 pesos ang singil ng mga fixer. May basbas umano ng mismong hepe ng opisina ang operasyon ng mga fixer, lalo't may porsyento raw siya sa kada transaksyon ng mga fixer. Patuloy pang hinahanap ang hepe ng nasabing LTO office. Ayon naman kay LTO Chief Marcos Lacanilao, nasibak na sa pwesto ang nasabing opisyal na nauna pa lang nasangkot sa mga illegal na transaksyon. Aminin ko po sa inyo, matagal ko na pong binabantayan yung taong yan. Nasyokos ko na ho yan 2 months ago kasi may iniimbestigahan ako sa mga license na foreign license. Binarel ng sariling anak ang isang guro sa Ilocos Sur. Natutulog ang 42-year-old na biktima ng baril ng menor de edad niyang anak. Naabutan pa ng mga pulis sa kama ang ginamit na baril. Pagmamayari raw ito ng yumaong ama ng gunman. Sinugod sa ospital ang guro kung saan siya nagpapagaling. Agad namang sumuko ang suspect na maharap sa reklamang frustrated homicide. Nung tinanong po namin yung si victim, sabi na po naman niya is hindi siya aware po na meron sila pong baril. Parang nabalang ko daw po yung isip kasi nga may na personal na problema. Abangan, humanoid na robot sa Poland, hinahabol ang mga baboy ramo. At ang Japanese boy band na BE:FIRST nasa bansa para sa guesting nila sa wakas at simula concert ng SB19. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ready na raw ang P-Pop Kings na SB19 para sa kanilang wakas at simula The Trilogy Concert Finale. Gaganapin yan ngayong Sabado sa SMDC Festival Grounds sa Parañaque City. Say ng Mahalima, dapat abangan ang kanilang all-out performances. Lalo na ang kanilang collab with their special guest, ang Japanese boy band na BE:FIRST. Ito rin ang first time na magpe-perform ang Japanese group sa bansa. Nag-collab ang dalawang boy band sa latest hit nilang Toy Friend. Masabi ko po 99%. We're very excited and we're very ready na rin to show the world, the universe rather. Joke lang. yung concert namin this wakas at simula. Ang daming first time pa lang namin i-perform na new songs dun sa aming latest albums. Isa na pong patunay na umaangat na talaga ang P-pop kasi or ang OPM scene. Big po talaga to especially for us na until now we see na ano pa rin po kami. Parang starting pa rin po starting artist. At para bang walang kapaguran ang ating P-Pop Kings, nakatakda rin kasi silang mag-perform sa Lollapalooza sa Chicago sa Amerika this July at sa Summer Sonic sa August sa Tokyo, Japan. アジアの音楽シーンっていうのがどんどん今世界に向けて広がっていってると思うんですけど、やっぱこういったアジア内での交流が絆を深めていってより世界にとってこうアジアミュージックっていうのがどんどん認められていくことができるなというふうにも思いますし、そしてまあ何よりもフィリピンのめちゃくちゃスターな彼らと一緒に音楽を Sobrang mga talentado to. Sobrang nakaka-overwhelm. Talaga namang pamatay ang face cards ng BTS members sa kanilang Rolling Stone na magazine feature. Ito na raw ang biggest cover release so far ng Rolling Stone. Featured sa May issue ng magazine ang storya ng Bangtan Boys production ng kanilang latest album na Arirang. Pati na rin ang kanilang comeback matapos ang hiatus. And of course, ang kanilang ongoing world tour. Abangan ang BTS sa kanilang concert sa bansa sa March 2027. At para naman sa ating pabaong pampagood night, wala kayo sa robot sa Poland. Paano ba naman kasi? Hinabol niya ang mga baboy ramo.
Yan po ang humanoid robot na si Edward. Takot na takot sa kanya ang mga baboy ramo, kaya't nagtatakbuhan. Sumisigaw pa si Edward ng, "Go away!" Bumalik naman sa gubat ang mga hayop. Instant internet personality tuloy ang robot. Gusto ko yung naka-backpack pa siya. Ano kaya laman ng backpack niya? Di ba? Malamang baterya. Wow! Oo. Battery talaga? Oo. Ah, wala. Nakala mo solar powered siya. Hindi, rechargeable. Rechargeable. Okay. Okay. Hindi ko malaman kung saan magugulat na maraming baboy naman sa kanilang mga syudad o gumawa sila ng robot para tumaboy ng baboy mo. Pwede. Bakit hindi? Gagawa ka ng robot para tumaboy ng mga langaw, gano'n? Why not? Okay, sige. Para may silbi yung robot. Joke lang. Depende nga tayo. Yes! Tayo. Let's go! Huwebes na bukas. Yan po, 45 minutong pag-imay sa malagang headlines. Baltan diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kapatid sa Baltan Public Service. Kasama po si Johnny Rapon. At si Edling Gao. At next week, si Miss Mea Los Baños. Kaya't walang iwanan. Frontline Tonight.